Hi guys! Meron na naman akong i-share sa inyo. Ito, yung highlighters. Yan. Tsaka itong mga color pens. Yan. At tsaka meron ako ditong sticky notes, pantasa, correction tapes. Yan. Yan ang i-share ko sa inyo kung magkano ang bawat isa. Natin to. Itong mga highlighter. As you can see, linagyan ko na siya ng price. 12 pesos ang isa. Nabawasan na nga siya ng isa. Tapos yung isa, meron din akong highlighter na tag sa 10. Tapos, ito yung coloring pen. 10 lang din ang isa. Isa pang coloring pen na 5 pesos ang isa. Akala ko dito nung una is ipagbili to ng buo. So, may nagtanong kasi sa akin kung pwede daw tingi. So, tiningi ko. Ganon din to. So, mas maganda pala, mas mabili kung tingi ang gagawin ko. So, inahin na natin to. Ito pa pala. Para siyang coloring pen na marker o pencil pen. Yan. 10 pesos lang ang isa. Enta ko lang siya ng 5 pesos ang isa. So, nabawasan na siya ng 1, 2, 3, 4. Zoom ko lang ha. Yan. Very affordable to sa mga estudyante kasi. Kasi kung ibebenta ko siya ng buo, mahal. Minsan ng mga estudyante gusto isang kulay lang. So, blue. Maraming klase ng green, yellow, orange, red, pink. Ganyan ang ballpoint niya. Yan. Ganyan lang siya. Pwede siyang pang-design. O pwede siyang pang-kulay. Kasi minsan yung mga estudyante gusto lang dalawang kulay. Project nila ganitong kulay. Mas gusto daw nila ang ganito pang kulay. Water pens pala ang tawag dito. Water pens. So, 24 colors siya. 10 piso ang isa. Ganun din, may iba't ibang kulay din siya. Yan. Kaya lang ang kulay nito is 12 lang yata. Highlighter pala siya. Highlighter pen. Pero pwede rin siyang pangkulay. Kasi maganda din siya. So, ganyan ang itsura niya. Yung ballpoint niya parang ballpen. Pen nga. Yan. Ganun din siya. Kaya lang mas fine ito na ipangkulay. Pwede ding pang design. Maganda nga lang siya. Smooth siyang isulat o gamitin. Dito tayo sa kabila. Ayan. Zoom natin ng konti. Ayan. Mahilig kayong mag-drawing, mahilig kayong mag-design, mahilig kayong magkulay, magsulat. Tama-tama to. Ayan. So, next. Ito yung highlighter. Ayan. 10 pesos din ang isa nito. May nabili na siyang isa. So, let's try the blue. Yung mga binibenta natin, pang masa lang talaga. Yung kayang-kaya ng mga estudyante. Yan. Pang highlight. Yan. Pang ganon. So, hindi tayo pwedeng magbenta ng mga magandang klase, pero hindi naman affordable ng ating mga estudyante. So, kailangan affordable ng mga students. Highlighter siya. Yan. 6 na kulay lang sa isang pack. Highlighter din to. Kaya lang medyo pricey ng 2 piso. Ayan. Medyo magandang klase to, kaya medyo mahal ng 2 piso. Yan ang itsura niya.
Mas mahaba lang to dito. Yan. Kaya lang itong isa mas malapad. At ganyan ang ballpoint niya. Parang broader. Diba? Pero parang parehas lang sila nung una. Pero kaya lang mas pricey kasi to. Ayan. Highlighter siya. Ito, hindi pa kasi ito nabubuksan. Pero, ang sabi sa akin, pwede din daw itong pangkulay, pwede rin itong marker o pentel pen. Ang ballpoint kasi nito, parang ganito din. Kaya lang, medyo mataba siya ng konti. Yan. Parang ganyan din siya. Kaya lang, syempre, mas mataba siya. Ganito din. At 10 piso lang din ang isa. 10 piso lang ang isa niyan. Mga affordable prices lang. So, 10 pesos lang po ang isa nito. Yan yung ating mga color pens and highlighters. Ay, maganda itong panulat. Yan. So, ang next natin is yung mga sticky notes. Isang square type at isang yung maliit lang. Ang isang ganito, yung 4 na kulay sa isang pack, ito ay only 12 pesos. Wala, 100 pieces. So, marami ka na dito magagawa at marami ka na ring maisusulat. Katulad din ito. Yan. Sticky notes. Yan, oh. 100 pieces. 4 na kulay. Kaya lang ano siya. Katulad din ito. 4 din ang kulay niya. Kaya lang, ano siya, square type. Bawat isang kulay, 25 pieces. Yellow, green, blue, and pink. Ayan. Ito naman, medyo pricey ng konti. This is 14 pesos ang isa. Ayan. Basta yan isa. Ito yung mas, mas nabibili. Kasi, nalagay dito yung pangalan, section, teacher, subject. Mas maganda siyang ilagay. Ayan. Diyan nila sinusukat. Kasi yung iba, pag walang-wala talaga, hinahati na lang nila. Kuha nilang 4. Pero, mas maganda kasi kung nakaganito na. Para hindi ka na maghahati. So, mas mura tong isa. Itong nakaano na. Meron ako ditong mga correction tape. Ayan. Ito, correction tape. Naubos na kasi yung malaki. Ayan. 18 pesos ang isa. Pero sabi nila, mura daw ang pagkakabenta ko nito. Kasi sa iba daw, nasa 20 plus daw ito. Reason ko naman, bakit mura? Kasi wala naman talaga akong pwestong binabayaran. Kaya, okay lang. May ibang kulay pa to eh. Green, blue, and orange. 18 pesos ang isa. Tapos meron akong mas affordable na correction tape. Ito. Ito yung madalas, bilhin ng mga estudyante. Kasi, 10 piso lang ang isa nito. Okay. 10 pesos lang ang isa. Ito yung takip. Tapos ito yung bago ko. Relo siya. Nakitan ako kaya binili ko. 16 pesos ang isa. Akala ko nga nung una pwede siyang masuot. Hindi pala. Yung pinakatakip, may drawing na relo. Tapos dito, ito yung parang brush. Brush niya.
medyo makapal na brush, pambura. Siguro kapag may binura ka, syempre, di ba, magkakalat yung ano. Tapos, eto yung pantasa. Dito mo isusot yung pencil. Tapos, ito, bubuksan mo to. Yan. Ayan yung pantasa. Yung cover niya kasi, may design na relo. So, kailangan mong tanggalin yung isa para magamit mo siya. Matanggal mo to. Kailangan ito, tanggalin mo muna. So, this is 16 pesos ang isa. Sana nakapagbigay ako ng idea doon sa mga nagbabalak na mag-business din ng mga school supply. Notes. Yan. Tapos mga color pencils, mga highlighters. So, yun lang. Maraming salamat po. Sana nakapag-share ako kahit papano ng mga prices at kung ano-ano pang mga school supplies ang dapat nyong bilhin kung magbabalak man kayo ng business na school supplies. So, thank you for watching. Bye!